Pakiramdam ng labanderang si Malu, tinambakan siya ng mga hamon sa buhay. Pero ang mantsang iniwan ang kahirapan, kinusot piga niya para sa mas maliwanag na hinaharap. Mula kasi sa pagsisikap niya bilang labandera, nakapagpatapos lang naman siya ng 6 na anak na ngayon pare-pareho ng professional. Yung pangarap ko maputol yung ugat na pagiging katulong. Naputol ko. Sa mga nagkakandak-kuba-kuba na riyan sa pagbabanat ng buto, kung minsan naiisip nyong may patutunguhan pa ba ang lahat ng inyong pagod, baka ang kwento ng labanderang ito ang maging sagot. Tubong binangonan Rizal at galing sa pamilya ng mga labandera si Malu. Sa murang edad, namulat na siya sa salat na pamumuhay. Alam mo yung kanununuan mo, labandera, katulong, nagtitinda. Sabi ko, ayoko ng ganito. Dahil kapos, elementary lang ang kanyang natapos. 16 anyos lang daw si Malu nung siya'y nag-asawa. Nabiyayaan sila ng kanyang mister na si Cesar ng 6 na anak dahil sa pagpupursige ni Cesar na machine operator sa Pasig. Kahit paano raw, nakakaluwag-luwag sila noon. Nadanasan ko rin anak yung may katulong ako, may labandera ako anak. Dahil maganda trabaho niya. Pero nagbago ang lahat nung dekada 80. Kinuha ng trabaho asawa ko. Nagdesisyon si Cesar na mag-abroad, pero hindi ito nagtagal doon. Nung nawala ng trabaho si tatay, yun na doon na siya parang napinanghinaan ng loob. Siyempre, ang dami ng utang namin noon. Nagkaroon ng depression ng tatay ko. Doon na kami nag-start na medyo bumagsak. Dahil lumalaki na ang kanilang mga anak, napilitan si Malu na akuin ang responsibilidad na tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Napilitan akong maglabada kasi sabi ko hindi sapat. Sa araw, naglalaba, nananahi ako sa gabi. Sa pag-asang mas lumaki ang kinikita niya sa paglalaba, mula Rizal, lumipat sila ng Parañaque. Magkano lang isang araw doon? 30. Sabi ko sa mister ko, lumipat tayo ng Parañaque. Doon 60 ang isang araw. Alam mo ba na naging model student ako? Kasi nga, labandera nanay ko, kaya ang ganda-ganda ng damit ko, ang puti-puti. Doon ako nag-umpisa naging proud kay nanay ko. Wala pa washing machine, mano-mano. Ang ginagawa ko kasi, ikukula ko yung damit, lalagyan ko ng kamyas tsaka asin. Ang puti. At flex lang daw niya, kahit halos buong araw siyang magkusot piga, ang kanyang kamay, makinis at malambot pa rin. Hindi ako naglo-lotion. Ang katwiran ko, kaysa gamitin ko, sa mga anak na lang. Bagamat hindi niya ikinakahiya ang kanyang trabaho, pag-aamin ni Malu, may mga pagkakataong hindi niya maiwasang manliit sa kanyang sarili. Maniniwala ka, labandera ko. Nakapag-abroad ang anak niya, ako naging labandera niya. Sabi ko nga, ang buhay talagang gulong. Alam ko, naalala ko nung elementary ako, somehow pinagtatawanan siya ng mga classmates ko. Birthday ko, nahihiyaman ako imbitahin yung mga friends. Doon ko nakita yung umawak sa ilong. Nakita ko ng pandidiri nila ng umaakyat. Ganun. Nang naalala ko yun, sabi ko, minsan nga natanong ko sa sarili ko, bakit mahirap kami? Kasi naranasan ko, nagkaroon na kami ng yaya eh. So, alam ko may kaya kami. Naging katuwang ni Malu sa paglalaba ang kanyang pangalawang anak na si Tina. Priority namin yung paglalaro para mabuhay kami kaysa maglaro. Gusto niya kami makapagtapos para nga stop na yung magiging alipin namin. Habang ang panganay naman na si Apple, nagsumikap para magka-scholarship. Pag wala ng school, nasa-summer job naman ako. Basta hindi ako titigil hanggat wala akong walang trabaho. Kailangan may kitain ako. Or else wala akong baon. Nakikita niya nahihirapan ako. Kaya sabi niya, Nay, darating ang panahon. Iaahon kita dyan. Dito, halos lahat ng kanyang kapitbahay sa kanya raw nagpapalaba, gaya ni Maria Luisa. Yung mga puting damit, napapaputi pa niya. Okay talaga siya maglaba. Kumbaga talagang marirecommend mo siya sa iba. Kung aanin mo yung buhay nila dati, talagang maaawa ka.
Dahil sa pagpupursige nilang mag-ina, si Apple nakapagtapos sa kursong secondary education at naging teacher. Sisigaw yun. Ano mga chismosa dyan? Hindi na, kagraduate ang anak ko, hindi buntis. So, kasi di ba yung mga chismosa ganun? Pero kahit unti-unti na raw naaabot ni Apple ang kanyang mga pangarap, hindi pa rin daw siya nakaligtas sa pangmamata dahil sa hanap buhay ng kanyang ina. Masakit. Lalo na kay Apo na magturo yan. Sabi na isang estudyante sa kanya. Yan si ma'am, nanay niya, labandera lang namin. Pero sinagot niya, eto yung anak ng labandera nakatayo sa harapan niyo para magturo sa inyo. Tatatak sa mga tao yung pagiging labandera ko. Kalaunan, huminto sa pagtuturo si Apple. Pinasok niya ang pagnenegosyo. Katuwang ang kanyang ina, pinagtulungan nilang pag-aralin ang iba pa niyang mga kapatid hanggang sa ang pagsisikap nila nagbunga. Si Tina, na dating katuwang ni Nanay Malu sa pagbabanlaw ng labada, businesswoman na. Si Pogi, bartender sa barko. Si Isay, BPO employee. Si Kino naman, supervisor sa isang kumpanya. Habang ang bunso na si Shek nagtatrabaho bilang Coast Guard sa Malacanang. Nung hawak ko na yung diploma ko, hindi yun sa akin eh. More than na nireceive ko siya, para talaga yun sa kanila. Ang sarap na ng pakiramdam na ngayon, okay na kami. Malungkot nga lang na taong 2023, ang mister ni Malu na si Cesar namatay dahil sa sakit na high blood at diabetes. Hindi niya naabutan ang tuluyang pagginhawa ng kanilang buhay. Lalo't ngayon, nakapagpundar na rin sila ng sariling bahay sa Cavite. Sa sobrang proud nga ni Malu na mapagtapos ang 6 niyang mga anak, ginawan niya ang mga ito ng naglalakihang mga cross-stitch. Nung bata sila, walang picture kasi tagirap talaga kami no. Para remembrance ko sa kanila. Susunod! Kahapon lang, binalikan ni Malu ang dati nilang bahay sa Parañaque. Ano? Kilala mo pa ako? Pinikilabutan ako nung nakita ko sila. Hala? O ano? Sino ngayon naglalabas sa inyo? Ako. Kahapon lang, binalikan ni Malu ang dati nilang bahay sa Parañaque. Ito pong General Malvar Street. Dito ako naglaba. Dito ako nagsasampay Diyan po lahat. dati kami nagsasampay. Oo. Pagpasok pa lang dun sa kanto, mixed emotion eh. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak. Kasi maiiyak ako kasi bumalik yung memory ng hirap namin before. Masyado niyang pinatatag yung buhay namin, yung sarili namin. Kaya ngayon nagsumikap kami. Kinamusta at nagpasalamat din siya sa mga dati niyang kliyente. Ano? Kilala mo pa ako? Kilala niyo pa ba kami? Madali ka na! Mapunta ka sa camera! Huwag mo ako pahiya! O ano? Sino ngayon naglalabas sa inyo? Ako. Nanay naglalakad. payat, pero Diyos ko po, lakas niya. Mas kasi ang lakas niya. Ano pa, di ba? Sa latibig umaga hanggang gabi, no? Grabe, madaling araw. Para naman magpasalamat sa lahat ng pagsasakripisyo ni Malu, sina Apple may inihandang liham para sa dakila nilang ina. Nanay, kahit hindi natin kasama si Kuya Pogi, kasi nga nasa barko siya, meron naman siyang binigay na sulat sa'yo. Thank you for all the sacrifices you made, so I would have this journey. Every mile I sail, I carry your strength with me. Sweet! Para ka na rin nasa barko, Nay. Ay, mahirap din palang may pinag-aralan anak mo, nag-i-English, di mo maintindihan. Nay, taos puso kung pagmamalaki na dakila kang ina. Salamat, Nanay Malu. I love you very much, Nanay. Proud ako kahit papano dahil kahit na naglabada si Nanay, naging maayos ang buhay namin. Siya ang labanderang de campanilla para sa akin. I love you, Nanay. I'm grateful kay God, una, kasi binigyan niya ako ng ganong nanay. Yung nanay na
selfless. I will never regret na nagkaroon ako ng labanderang nanay. Sobrang hirap namin, nakaraos kami. Inspirasyon ka namin dahil sa paglalaba mo, nakatapos kami. Hindi yung sagabal yung kahirapan. Kayanin mo, pilitin mo. Akin lang talaga sa mga nanay, pagsikapan. Tapos yung mga bata, lunginin yung nanay nyo, magulang nyo kasi nagpapakairat para makatapos kayo. Binilang man ang bawat piraso ng labada. Hindi na mabilang ang mga sakripisyong tiniis ni Malu. Pero sa bawat kusot at bawat piga at bawat patak ng pawis, anim-anim na mga diploma ang kanyang isinampay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.